Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Director Pablo Montalya ng Bureau of Soils and Water Management. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang munting panalangin po muna tayo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa proteksyon mo at kalinga sa inyong mga anak na lumalapit. Nawa ay maipaalala mo pa sa amin na ikaw ang aming tunay at patuloy na pahinga sa mundong pabago-bago. Amen. Ngayon po ay araw ng Sabado. Yay! Disyembre na po. December 4, 2021. Napapakinggan po ninyo ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At accessible po tayo sa mga kakatune in lang po at gising na po sa mga oras na ito sa online streaming ng dzas.febc.ph, sa pamamagitan din po ng Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page, at syempre po sa mga loyal and diehard fans via radio sa talapitang 702 sa AM band. At para sa salita ng karunungan, walang pag-unlad kung hindi ka marunong magtiyaga o magtrabaho ng maigi. Ako po si Ella Arsiaga, samahan niyo po ako muli sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And syempre marami po tayong mga taga-subaybay na nag-iiwan po ng kanilang comments sa ating Facebook live stream episode. Una na nga po dyan si Ma'am Edith Paglinawan. Good morning Ma'am Ella and Ka John Enriquez. Thanks for all the info shared by your guest every Saturday. God bless your program, Maunlad na magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang mga heroes nating ito. Keep safe. Blessed birthday. More celebrations to come. Stay safe and healthy. Thank you so much po. At isa pong top fan ng DZAS FB page, si Ma'am Nora Salvador, na bumabati po sa ating lahat ng magandang umaga, Maunlad na Pilipino. God bless po, Ka John and Ka Ella. Yan po kay Ma'am Dulce Alicante. Magandang umaga po, Ka John, Miss Ella, at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. And of course, today po sa una naming episode for December, ay ipapakilala po kami sa inyo na 2 new segments. Hatid po yan sa inyo of course ng DA-AFID or Agriculture and Fisheries Information Division through one of our newest colleagues po na si Crystal E. Marie Vergara. Yan nga po ang Agri-History and Farmtastic Pinoys. Abangan po ninyo yan mamaya along with Regions on the Go kasama si Mr. Maunlad, John Enriquez. At syempre po, asahan ninyong hatid sa inyo ng DA Central Information Office ang patuloy na pagpapaganda ng ating programang Maunlad na Pilipino. At nagpapasalamat din po kami syempre paulit-ulit sa inyong pagtangkilik, maging sa mga comments and suggestions po ninyong ipinaabot sa amin. Maraming salamat po. At last week po, kaunting recap, nakasama po natin si Dr. Freeze Kuya Malabanan, ang DA Advisor for the National Hybrid Rice Program, at kanyang binigyang daan sa atin ang kanilang bahagi tungkol sa modernization technologies on hybrid. At nais po naming pasalamatan si Ma'am Yel Bonus para sa scheduling ng panayam at segment poster kaugnay nito. Samantala, for this morning, syempre po bibigyan nating puwang at pansin muli dahil tuwing December nga po, no, December 5 ang World Soils Day. At makasama po natin si Engineer Pablo M. Montalya, Director po ng Bureau of Soils and Water Management, para bigyan po tayong updates sa kalagayan po ng kalusugan ng ating kalupaan
patungkol nga po kaugnay ng mga pagdiriwang ng World Soil Day for 2021. Special thanks po kay Miss Ara Crizel Alcoriza para sa bahaging ito ng ating programa. And of course, thank you rin po kay Ma'am Pet Ocampo para po sa ating coordination and material request tungkol po sa ating interview kay Sir Pab. At para maumpisa na nga po natin yan, narito po muna ang Maunlad Balita. Saling balita mula sa DA-AFID editorial section sa pangunguna ni Ma'am Joanne Grace Pera. Kabuang 2 billion pesos nakatakdang bayaran ng DA nang mabuo ang lahat ng bayad pinsala sa ASF. Nakatakdang bayaran ng buo ng Department of Agriculture or DA sa pamamagitan ng regional field offices nito ang lahat ng mga magsasaka na pinatay ang mga baboy dahil sa African swine fever. Mula noong ASF outbreak noong taong 2019, ang DARFOs at Bureau of Animal Industry sa pakikipagtulungan sa mga local government units or LGUs ay nagbabayad ng 5,000 piso sa bawat culled pig ng backyard grazers sa ASF infected areas. Sa kabuuan, sinabi ng Department of Agriculture na nakatanggap sila ng kabuuang 2.158 billion pesos na kahilingan upang bayaran ng mga apektadong backyard hog grazers kung saan ang 1.697 billion pesos ay naibayad na sa nasa halos 50,000 or exactly 48,530 na farmer beneficiaries na nagmamay-ari ng nasa 379,420 na culled hogs. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na ang natitirang halaga ng 461 million ay nakatakdang ilabas upang bayaran ang mga natitirang backyard grazers na nagmamay-ari ng humigit kumulang 92,200 culled hogs. At ito po ang kanyang mensahe, nagpapasalamat daw po ng Department of Agriculture kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-aproba kamakailan sa kahilingan ng karagdagang 461 million na kumukumpleto sa pagbabayad sa ASF indemnification na nagkakahalaga ng 2.158 billion pesos. Ayon po yan kay Agriculture Secretary William Dar. At sa bahaging ito naman, narito si Ka John Enriquez na may hatid po sa atin every week ng Regions on the Go. Ka John! Isang magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-4 o unang Sabado ng buwan ng Disyembre. At ito pong 4 na Sabado natin sa Himpapawid, medyo po tayo ay mag-aala-alalay. Alam niyo po, matatapos na ang taon natin at kung bibigyan natin ng pagtatasa o assessment ang nangyari mula Enero hanggang Nobyembre, ay masasabi po natin meron naman pong pagbabago, merong improvement kumbaga. At ang isa po sa mga nakikita natin, medyo gumaganda po ang katayuan natin laban sa COVID. Alam niyo po, itong COVID nito ay nabigyan ng napakaraming trahedya sa buhay na atin. Hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ang nakakalungkot po, babanggit na lang po dahil magpapasko po at dapat tayo mag-stay, pero mayroon nga po mga naiwan ng trahedya. At isa na nito, maaaring meron pang tayong mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka at mangingisda, na hindi pa rin nakakaon sa kanilang katayuan. Bagamat ang programa ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno ni Secretary William Dar ay nakapagbigay po ng marami ng interventions o tulong na nakapag-angat sa buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. O ito po, sisimulan ko muna itong ating pag-uusap na ito sa pamamagitan ng isang paalala lamang. Maging matatag sa bawat pagsubok na kinakaharap. Kasama yan sa kailangan natin pagdaanan para maabot ang ating pangarap. Yan po yung munting paalala lamang para sa ating mga kababayan. Alam niyo po kasi sa ngayon, ang ating nakikita naman ay sa pagbabago sa ikabubuti po ay napakalaki ng pagkakaiba.
Sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary William Dar, ay marami pong naihandang tulong, lalong-lalo po yung sa mga problemang kinakaharap po. Isa po sa kinakaharap na palagi nating nababanggit at maraming nairereklamo ng mga magsasaka ay yung mababang presyo ng bigas. O yun po, ayan po ay may mga kadahilanan at yun po ay naipapaliwanag naman. Alam niyo po kasi, meron pong pamamaraan dyan na nakakaugnay ang National Food Authority sa pamimili niyan. At meron silang mga tinatawag na mga panuntunan upang ang bigas, kapag ito'y binili, kung tama ang pagkatuyo, yung tinatawag na ganyan, tama yung pagkakabilad, tama yung moisture content, lahat po yun ay binabatayan para matunton kung magkano yung halaga ng bigas. At meron pong dyan, kumbaga, ceiling, hanggang 17 to 19 pesos per kilo. Ang kaibahan lang, meron pong nakakaranas sa mga magsasaka na ipagbibili ito sa murang halaga po. Alam niyo po ba kung ano ang ibang dahilan kung bakit ganyan napakamura? Unang-una, yung ating mga middlemen pa rin hindi nawawala. Isa na rito yung halimbawa ay si Mang Pedro ay magtatanim ng palay. Wala siyang kapital. Meron pa pong ganun. At ang mangyayari, lalapit si Mang Pedro dito kay Ginoong Jose na nagpapautang ng pera. Pero alam niyo po ba, ang bayad dito ay hindi pera. Ang bayad po dito ay sako ng palay. Ganun po. Kung halimbawa nangutang siya ng 5,000, may katumbas po yung sako ng palay. O kaya kung magkano niya bibili ng palay na hindi makakaangal si Mang Pedro. Kung halimbawa sabihin niya, bibili ko ito ng hanggang 12 pesos lamang, hindi ko natataasan. Yun po. Kaya meron pa pong ganyan na karanasan na ating mga magsasaka. Tapos yung pong sa panahon ngayon, ang isa sa kinakailangan na magsasaka ay yung pong abono para tumubo na maganda ang kanilang mga tanim. Kasama na rito ang palay, mais at mga gulay. Sa kasamang palad po, sa world market, ang nangyari po ay nagkaroon ng isang suliranin sa ang bansang China, kung saan ang isa sa pinagkukunan ng produksyon ng fertilizers. At marami po yan na pinanggagalingan. Ang masama po dito, naging konti ang supply, kaya po talaga mataas ang presyo. Ito pong presyo ng abono ay kasama po yan sa total production cost na sinasabi po sa pagtatanim ng palay. Unang-una, sasabihin natin, lilinangin muna ang lupa. Gagastos po dyan, lilinangin po yan. Kung sa kayong gagawa yan, may kalabaw, okay po. Kung sa gagamitan ng traktora, uupa kayo. Pangalawa po, pagpapatubig. Pero muna bago lagyan ng patubig, abono. Gano'ng karaming abono po kinakailangan para sa isang hektarya? Kakailanganin natin ito na mula 4 hanggang 6. Magkano po ngayon isang sako ng abono? Yun po ang pinag-uusapan. Sa halagang maapektuhan ang total production cost. Pagkatapos yung patubig po, medyo sa patubig wala tayong masyadong suliranin. Tapos yung pong binhi. Kaya nga po nagkaroon ng kagawaran ng tinatawag nating hybridization program. Kaya ang isa sa ginawa po ni Secretary Dar, ay nakipag-ugnayan siya sa mga private seeds company na ang pinagbibili po mga binhi o yung mga hybrid. Medyo may kamahalan po yan. So, meron pong tulong na ginawa rin ang kagawaran dyan kung saan nagbibigay sila ng hybrid seeds sa mga kababayan natin. Yan po. Pero alam niyo po, sa dinami-dami natin, ilang milyon po mga rice farmers ang involved dito, hindi po lahat kumbaga po nasakop. Meron pong hindi naabutan, lalong-lalo sa mga liblib na lugar, yung ganun po. Lalong-lalo na yung mga lugar na madalas pandaanan ng bagyo, na pagkatanim lamang, wala pang 1 linggo, 2 linggo, eto na po. Dapa na naman yung mga tanim nila. So, bakit yan pong mga problema niyan, ay meron pong kalutasan. Hindi lang po hindi lang natin masabing magkaroon tayo ng isang matagal na araw. Halimbawa, 1 taon na wala tayong mababalitaan na dumapa ang tanim na palay o kaya yung mga mais ay tumubo na mahusay. Dahil po kadalasan, ang dahilan nito ay yung pong mga bagyo. Sa pasalamat po tayo at yung pong mga nangyaring yan ay hindi po ganun kasidhi po. At marami pa tayong mga kababayan pa rin ng hindi nawawalan ng pag-asa dahil na ating pamahalaan sa ilalim po ng Department of Agriculture ay patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong na yan.
At makikita nyo, sabi po ni Secretary William Dar, sa nalaliming 7 buwan ng kanyang panunungkulan ay mag-iiwan siya ng isang legacy o nailagay niya ang isang legacy o yung pinapagbabatayan ng susunod na maari pong maging sekretary ng kagawaran. Ganun po. Kumbaga itutuloy na lamang yung mga ginagawa ng Secretary Dar at yan naman po ay meron pong katumbas sa tulong ng ating mga mambabatas. O hindi ko na po papahabain itong aking mensaheng ito at paalala para yung pong lungkot na dinanas natin, yung yung pong halimbawa, kung kayo po ay merong mga kamag-anak na namatayan dahil sa COVID, mga magsasaka o mga isda, sa akin pong side, meron po. Yung pong asawa na aking kapatid, yung si Carmen po ay sila nagka-COVID. Ang masama po, si Carmen po yung asawa ay namatay. O yan po. Tapos yung aking anak na lalaki, si Jeffrey, nagkaroon. Yung asawa niya, si Meredith, nagkaroon din. Pero mabuti pa na agapan. Hindi pa yung, kumbaga, yung malala na maaga pa lang. Yun po, nakakatakot ko dahil hindi ko aasahan na mangyayari sa aking pamilya. Kayo pa po, kung meron kayong ganyan kamag-anak na malapit sa inyo, tapos mababalita yung ganito katayon, mag-aalala po kayo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, ngayong unang Sabado ng Disyembre, na medyo nababago po ayon sa kagawaran ng kalusugan ang takbo ng COVID sa atin. Medyo bumababa po yung mga nagkakaroon. Maganda pong balita yan. Isa sa magandang balita po yan. At ipagpatuloy po natin ang pagsunod sa mga protocols. Maglinis ng kamay, gumamit ng alcohol, gumamit ng face mask kahit wala ng face shield upang makaiwas tayo. Okay po, sa ating susunod na pagsisempawid para sa ating Regions on the Go. Maraming salamat po, Kajan. At hatid sa inyo ng Maunlad na Pilipino mga bagong segment na patuloy na magbibigay kulay sa ating programang pangradyo. Tunghayan po ninyo ito. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ngayon ay first Saturday ng December 4, at first time ding sasahimpapawid ng ating bagong segment. Ako si Imari, ang inyong makakasama tuwing Sabado dito sa ating Agri-History segment. Mag-share ako sa inyo rito ng iba't ibang ganap, events, mga pangyayaring may connect sa sektor ng pambansang agrikultura. At syempre, welcome na welcome kayo to join, to celebrate, to commemorate these events. So without further ado, narito ang ating Agri-History for the week. Ngayong araw, December 4, sineselebrate natin ang 23rd founding anniversary ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Dekalidad na paglilingkod, hatid ng makabagong stratehiya at inobasyong angkop sa bagong normal. Yan ang theme ng kanilang anniversary ngayong taon. Pero alam nyo ba, nagsimula talaga ang lahat ng yan dahil sa Republic Act No. 8435? Sa ilalim ng Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997, kinilala ang papel at mga benepisyong hatid ng product standardization at consumer safety para mas maging moderno o makabago ang Philippine agriculture. Pero tuluyang naitatag ang BAFS dahil sa Administrative Order No. 7, Series of 1998, na inaprubahan at pinirmahan ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada noong December 4, 1998. Ayon sa official BAFS website, layon ng BAFS na i-develop at i-promote ang iba't ibang standards pagdating sa pagsasaka at pangingisda across all government agencies. Maraming naka-line up na events at pag-games ang DA BAFS from December 6 to 8. Magtungo lamang sa facebook.com/da.bafs para makisali sa kanilang mga inihandang pakulo. Ipatrend natin ang hashtag BAFS23 at hashtag paglilingkod na may puso. At hikayatin pa natin ang mas maraming people na sumali sa 23rd anniversary celebration ng DA Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Bukas naman, December 5, ang World Soil Day.
Unang idinaos noong 2013, pinangungunahan ng Food and Agriculture Organization ng United Nations ang taunang event na ito. Halt Soil Salinization, Boost Soil Productivity ang tema ng pagdiriwang. Kaya nakafocus ang selebrasyon ng World Soil Day ngayong taon sa mga negatibong epekto ng soil salinization o yung pagtaas ng salt level sa lupa. Ayon sa United Nations, kabilang sa factors kung bakit nagkakaroon ng soil salinization ang tagtuyot, hindi maayos na irigasyon, at ilang human activities. Sa oras na magkaroon ng soil salinization, nasisira ang kalidad ng lupa, nawawala ang mga mineral na makatutulong sa pagtatanim, at sa halip ay mas nakapagtatago pa ito ng nakalalasong ayon sa lupa. Hindi na rin ito kayang mag-hold pa ng tubig, kaya mas lalong no-no na ito na tamnan ng mga halaman. Mas prone na rin sa polusyon ang mga lupang may mataas na salinity levels. Ayon pa sa UN, umaabot sa 1.5 million hectares ng farmlands ang nasisira dahil sa soil salinization taon-taon. Tansya rin nito, nasa $31 million ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil dito every year. Makikita ang listahan ng events kaugnay sa World Soil Day 2021 sa UN website. Marami ring inihanda ang DA Bureau of Soils and Water Management. I-check lang ang facebook.com/officialbswm para maging in the loop for this year's #World Soil Day. Iyan muna ang ating events in focus for this week. Marami pa tayong isi-celebrate kaya abangan lahat ng yan every Saturdays dito sa Maunlad na Pilipino. Maging updated sa events at iba pang happening sa agrikultura. Don't be shy, i-like at i-follow na ang Department of Agriculture Philippines sa facebook.com/DA Central Philippines. Ako si Imari, magkita-kits tayong muli next week dito sa Agri-History! Teka lang po magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang paalala. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong
kayo'y nakatutok pa rin dito sa Maunlad na Pilipino. Ayan, so of course, picking up sa nabanggit sa atin ni Marie earlier sa agri-history, in line po sa ating nalalapit na activities for the World Soil Day 2021. So muli po sa ating pagpapaunlak at salamat din po sa pag-grant po sa amin ng Bureau of Soils and Water Management. Makasama po natin ang ating Director Engineer Pablo M. Montalia, again ng BSWM para po sa taong ito ng World Soil Day. So welcome po Sir Pab sa Maunlad na Pilipino. Salamat po muli sa inyong team at sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Miss Ella, mabuti. Opo, at ayun nga po. Thank you so much po. Dito po sa ating mga listeners sa Sir Pabs, didiretso na ako, no, para wala na tayong paligoy-ligoy. Bago lang po din tayo pumunta mismo sa usapin ng World Soil Day, kamustahin lang po natin. Ano ba yung current state o estado ng ating soil health sa ating bansa para mayroon pong idea yung ating mga nakikinig sa ating programa? Okay, sa ngayon, base sa ginawang pag-aaral natin, sa National Soil Sampling and Testing Project na isa sa mga 2016 suna ng ating presidente, ang general finding ay sa current fertility status ng agricultural areas natin ay napabilang na sa moderately low. Ang nutrient depletion sa ating rice and corn areas ay very evident and alarming. Kaya naman, mayroon tayong urgent call para i-replenish at ibalik ang mga losses ng ating soil nutrients. At ating hinihikayat ang ating mga magsasaka para mag-invest sa sustainable land management upang masagip ang ating mga likas yaman para sa sustainable agriculture, para magkaroon ng maraming ani at malaking kita. Ayan. At syempre po, no, for this year, every year po, no, sa ating mga listeners din na nakakatunghay by the time of December, pagpapasok na po yung buwan ng Disyembre, magkakaroon na tayo ng puwang para sa BSWM para nga sa ating World Soil Day. So, Sir Pab, for this year po ba, ano po ba yung tema? Ano ba yung relevance niyan sa ating naibahagi earlier na current soil health status na ating bansa? Okay, ang tema natin ngayon ay Health Soil Salinization, Boost Soil Productivity. At kamakailan lang nagsagawa ang Bureau of Soils and Water Management ng digital soil mapping on salt affected soils sa buong Pilipinas gamit ang mapping framework developed ng EPO. Ang mga napag-generate na salt affected soils at ibang mga mapa na related sa soil salinity. Ang ating findings dito sa mga generated na maps ay indicates na mataas ang level ng soil salinity in the relatively flat and low-lying areas ng Region 1, 2, 3 at sa timog na parte ng Mindanao region. At also, base sa exchangeable sodium percentage map, halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay non-sodic soils. Hindi katulad ng sodic soils na may masamang epekto sa tubo ng ating mga pananim. Soil affected soils includes both saline and sodic soils. Ang karamihan ng mga sanhi ng salinization sa Pilipinas ay pagtaas ng antas ng tubig sa dagat na naging seepage. Ito lalo na kung high tide, yung sea level rise, at saka yung paggamit ng soil-rich irrigation water and for drainage conditions. Ayun nga po, Sir Pab, sa nabanggit po ninyo, no, marami po talagang mga nakakaapekto sa lupa ng ating bansa. Siyempre, ito po yung pangunahin. Siyempre, hindi makapagtanim ang isang magsasaka kung hindi po makakapagtanim siguro, pero kung hindi malusog ang lupa ay hindi tutubo yung kanyang itinanim. Paano naman po yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi na siguro nakakakita ng lupa, puro semento na po ang nakikita ng mga, lalo na ng mga taga-syudad, paano pa po ba tayo
makaka-contribute na maging mas malusog pa ang ating mga kalupaan at huwag tayo maging contributor na masisira ito? Ang ibig sabihin nito, Miss Ella, ito yung pagbibigay ng pansin at kamalayan sa importansya ng pag-iingat at pangangalaga ng ating kalupaan. Hikayatin at isulong ang organikong agrikultura, pagpapakalat at paggamit ng mga modernong teknolohiya upang makatulong sa pamamahala ng ating lupain. Paglaan ng oras para makamit ng mga kaalaman sa mga problemang regional, pambansa at internasyonal. Ang huli po ay pagbuo ng mga patakaran at pagpapatupad ukol sa sustainable soil management practices. Napakaganda po, no? Kasi nandito po yung kumbaga conscious na pag-iisip ng mga paraan upang hindi makadagdag sa pagkasira ng ating mga kalupaan. At dun nga po, sa sinasabi ko kanina, and of course, for this year, meron tayong aabangan, no? Unti-unti na po tayong bumabalik, Sir Pabs, sa ating mga from the online. Kasi syempre, as we observe po yung mga minimum health safety protocols po in line with our COVID-19 pandemic, ay unti-unti na po tayong nagbabalik face-to-face. So for this year po ba, ano po ba yung aabangan ng ating ng general public for the World Soil Day 2021? Ang una, Ms. Ila, ay ang pagpapakalat ng mga informasyon ayon sa World Soil Day. Makibahagi sa gaganaping webinar sa pamumuno ng BSWM sa December 6, 2021. At ang huli, makibahagi sa mga iba't ibang paligsahan pang nasyonal o pang internasyonal. Yun po. Ayan. So, jam-pack po muli as always, year after year ang ating World Soil Day activities. And of course, Sir Pabs, para lang po alam nila saan ba sila magtutungong links or for more information po, saan po sila magtutungong social media page po ba ng BSWM ito? Ito yung mga links ni sila, yung www.organization.worldsoilday.n at saka bswm.da.gov.ph. Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management Facebook page. At the last ay facebook.com/BSWM. Ayan. So ating mga listeners, abangan po natin sa darating na December 6. Tama po ba, Sir Pabs? Ang ating official date for the World Soil Day 2021. Nakasama po natin sa Maunlad na Pilipino, walang iba kundi si Director Engineer Pablo M. Montalya ng DA Bureau of Soils and Water Management. Maraming salamat po sa inyong time, Sir Pabs. Hanggang sa muli po. Maraming salamat din, Ellie. Okay, pakilala na natin ang isa pa nating panibagong segment, ang Farmtastic Pinoys. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Nagbabalik ang inyong bagong kachikahang si Imari para sa unang salang ng isa pa nating bagong segment, ang Farmtastic Pinoys. Sa segment na ito, may ipakikilala ko sa inyo linggo-linggo. Sila ang mga natatangi, karespe-respeto, kapitapitagang personalidad na naghatid o naghahatid ng mga pagbabago para sa mas makabago, mas mahusay at mas mayamang agrikultura sa Pilipinas. Mga goals kumbaga. At dahil unang salang ng ating segment this week, syempre naman ay napaka-espesyal ng ating Farmtastic Pinoy for the week. Kilalanin natin ang ating incumbent Agriculture Secretary, William Manong Willie Doliente Dar. Si Secretary William Dar ang kasalukuyang kalihim ng Kagawaran ng Pagsasaka o Department of Agriculture. Ito ang kanyang ikalawang beses na manungkulan sa nasabing posisyon at talaga namang ibinubuhos ni Secretary ang kanyang oras at kaalaman upang isulong ang industrialisado at modernong agrikultura sa bansa
sa pamamagitan ng 1DA Reform Agenda. Dati na rin siyang naging Agriculture Secretary sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada mula July 1998 hanggang May 1999. Sa panahong ito, ipinatupad niya ang ilang probisyon ng Agriculture and Fisheries Modernization Act. At bagaman naging napakalaking hamon ng El Nino noong 1999, nakapagtala pa ng 9.6% na paglago ang sektor ng agrikultura sa ilalim ng kanyang pamamahala. Bilang anak ng mga magsasaka mula Santa Maria, Ilocos Sur, namulat sa murang edad si Secretary Dar sa pag-aagrikultura. Nagtapos siya ng mga kursong Bachelor of Science in Agricultural Education at Master of Science in Agronomy sa Mountain State Agricultural College. Nakilala na rin ngayon bilang Benguet State University. Nakamit niya rin ang kanyang PhD in Horticulture mula sa University of the Philippines, Los Baños. Nagsilbi si Secretary Dar bilang Professor at Vice President for Research and Development Support Services sa Benguet State University. Kalaunay, tinanggap niya ang hamon ng pagiging kauna-unahang direktor ng Bureau of Agricultural Research noong 1988. Naging executive director din siya ng ngayoy Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development mula 1994 hanggang 1998. Pinamunuan niya mula taong 2000 hanggang 2014 ang International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics o ICRISAT, isang India-based international institution na nakatuon sa mga pananaliksik sa agrikultura. Si Secretary Dar ang bukod-tanging Pilipinong namuno sa isang pandaigdigang agricultural research institution. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, napalago niya ang kita at investment sa ICRISAT. Napunta naman ang pondong ito sa mga proyektong nagsusulong ng modernisado at sustenableng teknolohiya at hybrids ng pananim. Kabilang pa sa mga naging panunungkulan ni Secretary Dar ang pagiging presidente ng grupong Inang Lupa Movement Incorporated. Dati rin siyang country representative sa Prasad Seeds Philippines Incorporated, dating presidential advisor on food security, at dating executive director ng National Agricultural and Fishery Council. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa agrikultura at sa pambansang pag-unlad, pinarangalan si Secretary Dar ng mga sumusunod: 10 Outstanding Young Men of the Philippines, Outstanding Administrator Award mula sa Department of Science and Technology, Outstanding MS Swaminathan Leadership Award mula sa India, Pamana ng Pilipino Award mula kay dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III, the Outstanding Filipino Award mula kay Pangulong Rodrigo Duterte, at 8 honoris causa doctorate degrees mula sa iba't ibang state universities at colleges sa bansa. Yan ang ating Farmtastic Pinoy Servant Leader, Secretary William Doliente Dar. Ayan, at abangan po ninyo mga upcoming editions ng ating mga bagong-bagong segments for Maunlad na Pilipino. Hatid po sa inyo yan ng DA-AFID. Kasama po namin ni Kajan. Yan nga po ang Farmtastic Pinoys at ang Agri-History. Abangan po ninyo yan. At sa pagpapatuloy, naalala nyo pa po ba yung guest natin before dito sa program na po yung specific episode po natin talking about the NCI-SRD or the National Convergence Initiative Sustainable Rural Development. Yun po, so last month, nagkaroon po sila ng soft launch para sa tinatawag na Management Information System or MIS. So ano po ba yung MIS na ito ng NCI-SRD? Dinisenyo po ito noong taong 2018, katuwang ang DAICTS bilang isang simpleng data entry form na siyang mag-generate ng report. At sa mga kasunod na taon naman po, or yung next year po noon, 2019, in-improve po yung nasabing MIS data entry form na kasama na po yung mga datos or sinasaloob ng NCI-SRD roadmap for 2018 to 2030. Ang dami pong pinagdaanan nitong MIS at fast forward nga po to last year, 2020, ay nagkaroon
ng NCI SRD MIS User Acceptance Testing. At sakop po niyan yung mga aprobadong CADPs or yung tinatawag po na Convergence Area Development Plans and Convergence Areas. At magsisilbi rin po itong joint monitoring para sa mga activities ng NCI SRD sa regional, provincial, municipal, or city level. Inaasahan din pong ang impormasyon na makukuha mula sa MIS ay makatutulong sa pagdesisyon at implementasyon ng naturang convergence areas. Okay, so yung buong NCI SRD po, since convergence area po yan, no? So, syempre, sama-sama po dyan ng mga ahensya kagaya ang DA, ang DAR, ang DENR at DILG. At salamat po kay Justin De Vela, NCI SRD Secretariat para po sa mga lakip na impormasyong tungkol sa MIS soft launch. Sundan po sila sa kanilang mga gawain, sa kanilang online presence, kabilang po dyan ang kanilang Facebook, facebook.com/National Convergence. Meron din po silang website. Yan po yung ncisrd@da.gov.ph. At pwede rin po kayo mag-email sa kanila. Ano lang po ito, small caps lang po sa mga may lapis at ballpen po dyan, ncisrd@da.gov.ph. O kaya pwede rin po kayo makipag-ugnayan o tumawag sa kanilang numero, ang 02-8929-4927. Ulitin ko po yung unang numero, meron po silang dalawang binigay. Yung una po is 8929-4927. Ito naman po yung second, 8929-5683. Ulitin po natin yung ikalawang numero, 8929-5683. Ayan, so maraming salamat po ulit. Yan po ang impormasyong hatid natin patungkol sa MIS soft launch, katuwang ang NCI SRD. Okay, so bago po tayo tuluyang magtapos, a joyful birthday po muna sa mga kasamahan sa kagawaran ng agrikultura ngayong araw, December 4. Maligayang kaarawan po kay Nida Formacion, bukas po kay Sir Noel Dato, December 5, at marami po sa December 6 sa tala po ng DA personnel ay may 6. Ewan ko lang po kung na-update na po. Kabilang po dyan si Ma'am Lolita Pulikit, Verly Dacalos, Maria Jonalie Eunice Arenio, Estela Macaldo, Jonaline Moya at Loridi or Loriday de Jesus na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa ika-6 ng Disyembre, December 6. Sa December 7 naman po, advance maligayang kaarawan kina Lupino Lazaro Jr., Jaime Lansangan at Edna Ragindin. Magkatuwang po ang Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division or DA-AFID at DA Strategic Communications Group sa mga impormasyong agri na maaari po ninyong ma-browse sa official website ng DA. Yan po ang www.da.gov.ph. Meron po silang update dyan, kasi dati po, ang naka-up lang dito is yung magazine ng AgriTrends. Meron din pong Ani at Kita Magazine, mahanap po nyo ito sa publications na tab ng website ng DA. So, i-check out nyo po yan pag kayo po ay may oras. At meron din po kaming official Facebook page, ang DA Central Philippines or facebook.com/DA Central Philippines at ang Facebook ni Agri Chief William Dar, ang facebook.com/Secretary William Dar. So, dyan po tuwing Tuesday and Thursday nagla-live po para sa IATF Virtual Presser on Food Security. So kung kayo po ay masugid na nakatutok sa mga issue, mga usapin, mga relevant updates po pertaining to the Department of Agriculture, ay mainam pong kayo ay tumunghay po sa programang ito. Pwede po kayo mag-iwan ng comment. At yung mga guest po for the specific episode ay pwede po kayong kumbaga masagot po pag nakita po nila yung inyong katanungan sa comment section. At for real-time updates, meron din pong Twitter. Yan po ang only Twitter account and official, of course, ni Agriculture Secretary. Hanapin niyo lamang po yung @ManongWillie. At maaari din po kayo mag-subscribe
Meron din pong YouTube. Ano po, ang daming content. Ang DA, yan po yung account na DA Ani at Kita Channel. At para po sa mga past and recent episodes ng ating programa naman po, balik po tayo na sa ating programang Maunlad na Pilipino, ay pwede nyo pong bisitahin ang inilaan na playlist sa DZAS na FB page po. Ayan po, naka-name po din yung Maunlad na Pilipinas. Special thank you po kay Kuya Kael sa pag-iintindi po ng bahaging ito ng ating promotion sa social media ng 702 DZAS. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga suggestions and topic request. Meron po tayong fan page para po sa ating program. Yan po ang facebook.com/Maunlad na Pilipino. At nagpapasalamat po kami of course, bukod po kay Kuya Kael sa ating buong DZAS family na katuwang namin in this week's episode. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Juan, Kabanata 7, Talata 38, Revised Magandang Balita, Biblia. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. Nagbabalik po ang MNP next Saturday. Samahan niyo po kaming muli 5 to 6 in the morning. Mula po sa DA, ako po si El Arsiaga. Kasama po nila John Enriquez. Inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Kasapi po sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtangkilik ngayong umaga para sa pagiging prosperous and empowered ng ating mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Maraming salamat po sa oportunidad na kayo'y aming muling mapaglingkuran. Alay po namin ang lapag ng programang ito sa inyo, Panginoon. Hanggang sa muli po at happy weekend! May isasaing, may ihahain sa lahat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.